My first ever build DIY e-bike project. In this video, share ko sa inyo itong binuo kong MTB na kinonvert ko sa e-bike. Pag-usapan natin yung specs, conversion kit at yung performance itong e-bike na MTB. Madali nga lang bang mag-convert? Stay with me at yan ang pag-usapan natin in this video. Hey guys, it's Mr. B. It's good to be back. Medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng video. At sa pagbabalik ko ngayon ay ito ang pag-uusapan natin, itong binuo kong e-bike na mountain bike. So bakit nga ba ako bumuo ng e-bike? Isang reason kaya ako bumuo ng e-bike ay dahil kailangan ko ng service na mas mabilis kapag may mga mabilisang kailangan sa grocery or iba pang kailangan puntahan dito sa loob ng village. Dito nag-start yung idea ko na mag-convert ng regular bike para gawing e-bike. I did some research kung madali lang mag-DIY ng e-bike. Sa mga nakita kong video ay nakita ko na madali lang naman kaya nag-decide ako na subukan ko na rin. Sa dami ng options na nakita ko ay itong hub conversion kit ang napili ko. Actually napakaraming options sa pag-convert ng regular bike para gawing e-bike. So it's up to you kung alin ang pipiliin mo. Depende na lang yan sa use mo ng e-bike. Itong sa akin, ang purpose ko nito ay pang daily errands, gamit dito sa village, or kahit pwedeng gamitin mo siya papunta sa malapit na malls. Tipid ka na sa gas, libre ka pa sa parking. Almost half ng bike parts na ginamit ko dito ay galing sa mga stock na parts ng mga binili kong MTB. Yung frame ay second hand lang na nabili ko sa marketplace at pinarepaint ko kay Sir Alvin ng Bings Repaint, kaya nagmukha siyang bago. Shoutout nga pala kay Sir Alvin ng Bings Repaint. Kung gusto nyo ng mura at quality na repaint service, search nyo lang sa FB si Sir Alvin ng Bings Repaint. Pinabuo ko yung bike kay Boss Reggie ng Bike Las Piñas. Tapos tinulungan ko na lang siya sa pag-install ng conversion kit, kung saan ilalagay yung mga parts at kung paano yung connection ng mga cable. Hindi naman kami nahirapan sa pagbuo nitong e-bike. Ang mas naging challenge sa amin ay yung management ng cable dahil medyo marami yung cables na dapat ikabit at kung paano yung magiging routing para mas malinis siyang tingnan. Inabot ng mga 3 hours yung pagbuo nitong e-bike. Siguro mas mabilis siya kung buo na yung bike tapos install na lang yung conversion kit. Okay, bike check na natin itong nabuo kong e-bike na mountain bike. Finally ay halos kumpleto na rin siya. At tingnan natin kung ano yung specs nitong binuo kong e-bike. Unahin na natin dito sa front wheel niya. Yung nilagay kong rim dito ay Speed 1. Ang gusto ko kasi ay medyo malapad yung rim niya dahil yung stock na rim kasama nung conversion kit ay naka 39mm yon. So medyo malapad siya kaya medyo nakabuka yung gulong niya. Kaya ang hinahanap kong rim para dito sa harap niya ay yung medyo malapad. At ang nakuha ko lang ay 38mm. Ito lang yung available, si Speed 1. Kaya ito yung nilagay ko sa kanya. Nilagyan ko siya ng gulong ng Continental para pareho siya nung stock sa likod. Cross King na 29 2.3. At yung fork naman na pinili ko para dito ay coil yung kinuha ko instead na air fork. Dahil feeling ko mas matibay or mas matagal magagamit, lalo na tong e-bike na ginawa ko ay medyo mabigat. Kaya ang pinili kong fork para dito ay naka-coil. Ito si SR Santur XCR, naka 100mm yung travel nito, 32mm naman yung lapad niya. So okay din to kasi naka-boost na siya, so para pwede ako maglagay ng medyo malalapad na gulong. Etong 2.3 medyo maluwag pa siya, so kahit lagyan ko siguro ng 2.4 okay lang. Ang isa pang gusto ko dito, syempre naka true axle, fan tayo ng naka true axle na fork. And yung hub naman niya ay Novatec na naka-boost din. At dito naman sa taas niya, dito tayo sa handlebar. Itong handlebar nito ay luma lang to, galing sa lumang bike. Nakatago lang siya. Yung brake na nilagay ko, brand new na Shimano MT200. At dito sa kabila, kita nyo, ito yung brake sensor. Kapag piniga natin tong brake, may magnet siya dito sa gilid. Magbibigay siya ng notice sa controller niya na nagbe-brake tayo, so kailangan niyang patayin yung motor, so para matulungan yung braking system natin. Ito naman yung throttle niya. Dalawa yung option mo dito kapag bumuo ka ng e-bike. Pwedeng thumb throttle, ganon, or itong twist. Mas gusto ko yung twist dahil para lang motor yung datingan natin. So ito naman yung display niya. Dito mo makikita yung odometer mo, yung speed mo, at yung mode mo. May eco mode, standard, saka yung nakalimutan ko yung isa, parang
speed para mas mabilis. Mamaya titingnan natin yon. SW900. Ito naman sa ilaw lang yan. Ito yung maliit na button niya dito para i-power on yung controller natin. Mamaya bubuksan natin siya. Ito sa ilaw lang din to. Yung frame naman nito, second hand ko lang siya nabili, pero nagmukha lang siyang bago dahil pina-repaint ko yan. Shoutout nga pala kay Sir Alvin ng Vince Repaint. Nagmukhang brand new yung frame nito. Actually, kung makikita niyo yung unang itsura nitong frame na to, talagang medyo lumang-luma na siya. Pero dahil pasok to sa requirement na hinahanap ko para dito sa conversion ng e-bike na gagawin ko, ito yung pinili kong frame kahit na second hand siya. Dito naman tayo sa crank niya. Anyway, ito nga pala yung battery niya. Ito yung 52 volts, 30 AH battery yung kinuha ko dahil yung 2000 watts na motor, kailangan yan. Medyo mataas yung voltage, kaya ang kinuha natin ay 52 volts na 30 AH battery. Dito naman yung controller niya. Yan, nandyan lahat yung mga cable niya, wiring. So, nung before, yung bagong kabit ko pa lang to, medyo nakalabas pa yung mga kable niya. Ngayon, medyo maayos-ayos na siya, mas malinis na siyang tingnan. Yan, may konting mga kable lang dyan. So, anyway, ito yung crank naman. Brand new, pinalitan ko na lang siya ng brand new para all black. Shimano ESA. Naka-single chain ring lang yan. Yung pedal naman nito ay luma lang din, nakatago lang sa bahay, so may nakuha pa ako. At dito tayo sa likod, ito yung motor niya. Ito yung 2000 watts motor nung e-bike conversion. So nung binili ko to, ang magkakasama dyan, ito, battery, controller, at itong motor. Kasama na yung rim dyan with oversized spoke. So yan yung mga kasama niya. Yung gulong sa akin lang din yan, nakatago ko siya. So sakto lang din dahil magagamit ko siya dito. 29 by 2.3. Ayan, may space pa siya actually dito kahit 2.4. Feeling ko pasok pa rin siya. Ito naman yung mudguard. Nilagyan ko na rin siya kasi nung nakaraang linggo, inabot ako ng ulan. Talagang medyo tumalsik din yung mga tubig. Medyo nag-alala ako na mababasa yung controller natin. Anyway, may bag naman siya. So nilagyan ko na siya ng mudguard dito sa front at saka dito sa likod. Para kahit umuulan, okay lang na isabak to. Nilagyan ko na rin ng carrier. Para pag may bibilhin tayo, kasama yung bag. So yan, pag may mabilisan tayong kailangan, pupunta ng mall or grocery, may paglalagyan tayo ng mga gamit natin. Yung saddle naman, cheap saddle lang to, siguro mga 300 pesos. Palitan na lang natin yan kapag talagang medyo okay na yung setup natin. Okay, dito naman tayo sa kabilang side. Yung RD nito, luma lang din siya. Nakakuha pa tayo ng basura sa bahay na RD, itong Diore na 9-speed. Medyo may konting kalawang na rin siya, pero mapapakinabangan pa rin naman natin. Luma lang din yung chain. At yung, ito nga pala ay naka 3-speed lang. Ayan. So, originally ay 8-speed, pero nagpalit ako dahil hindi nakasya yung 8-speed dito. So, nung nilagyan ko ng 3-speed, ito may space naman siya, kaya siguro kung i-upgrade ko siya, ay pwede ko itong lagyan ng 5-speed. Ayan. Ito naman yung Shimano ESA na single chain ring lang siya. Yan yung nilagay natin para all black. Yun kasi yung team nitong DIY e-bike conversion na binuo ko, naka all black talaga siya. So basically yan lang yun. Ito na yung naging itsura nung pagpaplano ko ng DIY na e-bike conversion. Okay, pakita ko lang sa inyo kung paano i-power on at yung ilang features nitong display nitong e-bike na binuo ko. So, ito yung maliit na switch na dito sa gitna. Ipapress mo lang siya dito ng mga 2 to 3 seconds. Ayan, lalabas na yung display, power on. Dito sa taas, ito yung odometer, kung ilan na yung natakbo nitong bike. At dito naman ay yung speed, lalabas yung speed mo dito. At ito yung wattage, kung ilang watts yung nakukonsume ng bike mo, depende yan sa takbo ng e-bike. Ito naman yung PAS, ay pedal assist sensor. May up to level 5 siya, pero para sa akin yung level 3 enough na yon dahil mabilis talaga siya at medyo torquey talaga tong e-bike na to. Yung mode naman niya ngayon, dahil naka level 3 tayo, nakalagay siya sa standard, pero kapag binabaan ko siya, ayan, 2 or 1, mapupunta siya sa eco mode. Yung eco mode mo is like roughly 20 to 25 kilometer per hour. Medyo mas malayo yung mararating mo niyan kung mga nasa level 1 ka lang dahil eco mode yan. Yung PAS2, level 2 naman niya ay yung standard, 3 standard, 4. Pag 5, ayun, power. Talagang bibigyan kanya ng maximum power.
kapag naka level 5 ka. Pero sa akin, pwede na sa akin yung level 3 para na rin medyo mas malayo yung marating nung e-bike natin. So depende rin yan actually kung paano mo patatakbuhin yung e-bike. Parang motor lang din yan or kotse. Kung sobrang galit na galit ka sa pagpiga ng gas, ganun din itong e-bike. Kapag gusto mong malayo marating mo, medyo kailangan medyo kalmado ka lang sa pagpiga ng throttle mo. Like nung nakaraan, tinesting ko siya, medyo hataw ako ng husto nung tinesting ko siya papunta ng Vermosa. All in all ay umabot lang siya ng 93 kilometers. Nung mga sumunod na pang third na charge ko naman siya, nung tinesting ko siya na medyo mabagal lang yung takbo niya, like 20-25 km per hour lang, minsan 30, mga ganun lang yung range na umabot siya ng 103 to 105 kilometers yung takbo niya. So depende na rin yan sa'yo, kung talagang gusto mo nagmamadali ka, okay naman, gamitin mo yung power ng motor at yung battery mo, pero yun nga lang medyo mabilis siyang madidrain. So kung gusto mong chill lang, mas matagal bago mag-charge, pwede mong gamitin yung level 1 lang niya o level 2, basta medyo relax ka lang sa pagpiga ng throttle natin. Okay, ngayon naman ay pag-usapan natin yung likes and dislikes dito sa binuo kong e-bike. Unahin na natin yung mga nagustuhan ko sa kanya. First, powerful yung motor. Malakas yung 2,000 watts motor nitong e-bike na to dahil sa konting twist ng throttle ay bibigyan kanya ng enough na power. Although hindi ko pa nakuha or na-testing yung top speed niya, pero I'm very satisfied naman sa overall performance ng hub motor. Second sa nagustuhan ko ay yung quiet yung motor nito. Hindi siya maingay gaya ng ibang e-bike, hindi mo maririnig yung motor nito dahil gearless yung design niya, kaya sobrang tahimik niya kaya para ka lang naka-regular bike. Third sa nagustuhan ko ay yung easy to install. DIY friendly yung conversion kit, hindi ka magkakamali sa mga connector or connection ng cable. Ang pinaka naging challenge lang dito actually ay yung routing ng cables dahil medyo marami yung cable na ikakabit mo at kung paano mo itatago yung mga cable na yon para magmukha siyang malinis. Pero overall ay napakadaling i-install nito at talagang DIY friendly siya. Ano naman yung mga hindi ko nagustuhan dito sa setup na to? First sa hindi ko nagustuhan ay heavy yung setup. Mabigat yung ganitong setup ng e-bike. Yung battery, almost 8 kilos. Yung hub motor ay 8 to 9 kilos. Kaya yung buong bike nito ng e-bike ay umabot siya ng 34 kilos. Talagang ramdam ko yung pagiging mabigat nitong setup niya. Pero kahit na ganun siya kabigat, meron din naman siyang positive or may naitutulong din yung pagiging mabigat na setup ng e-bike. Ramdam ko na balanse yung distribution ng weight, yung battery niya na nasa gitna ng frame at yung hub motor sa likod ay ramdam ko na stable siya kahit na high speed yung takbo ng e-bike. So kaya kahit ganon kabigat siya, meron din naman siyang positive na naibibigay doon sa setup nitong e-bike. Second sa na hindi ko nagustuhan dito ay yung long hour charging ng battery. Kaya kung lobat ka na ngayon at gusto mo siyang gamitin the next day, kailangan siyang i-charge ng magdamag dahil 9 hours para ma-full charge yung battery nitong e-bike na to. Third sa hindi ko nagustuhan ay yung hassle yung pagpapalit ng tire o kaya ng inner tube. Imagine magpapalit ka lang ng tire or ng inner tube, kailangan mo pang i-unplug yung cable ng motor na nakakonect sa controller. So sobrang hassle nun dahil naka-zip tie pa yung cable niya, magkakalas ka pa ng connector doon sa controller. Unless yung mga vulcanizing shop ngayon ay pwede na bang mag-vulcanize na hindi mo nakakalasin yung inner tube, i-open mo lang yung gulong, ilalabas mo lang yung inner tube at kung pwede na siyang ma-vulcanize. Kung ganun siya ay mas okay dahil makakabawas na yun sa pagiging hassle niya sa pagbubulcanize if ever na ma-flat yung gulong nitong e-bike. Ang isang solusyon na naisip ko dito ay yung gumamit ng Thanos Armor. Ito yung isang protective foam na inilalagay in between ng gulong at ng inner tube para maging puncture protection siya. Nag-enjoy akong gamitin itong e-bike. Nagustuhan ko yung lakas ng motor, yung distance na kaya niyang takbuhin sa isang full charge na battery. Yung pinakamataas na na-record ko is 120 kilometers yung tinakbo niya with 15 to 20% battery remaining. Siguro next time may try ko yung maximum range na kaya ng isang full charge battery. Bala ko rin siyang testingin sa mga ahon kaya plano ko siyang gamitin papuntang Tagaytay or sa Antipolo. Sa ngayon ay hindi ko pa masasabi kung maganda yung quality nitong conversion kit.
I'm just hoping na magtagal naman siya. Siguro after a year ay gagawa ako ng follow-up video para malaman natin kung maganda ba talaga yung quality nitong conversion kit na nabili ko. Siyempre, masasabi lang natin na okay yung quality kung nagamit natin siya ng mas matagal. Sa magtatanong kung magkano yung ganitong conversion kit ay inabot siya ng $450 sa Alibaba kasama na dyan yung shipping fee. Para sa akin sulit naman siya dahil nalagpasan niya yung expectation ko sa isang e-bike. Hindi lang siya pang village dahil pwede ko rin siyang gamitin sa mga long ride. Okay guys, thank you for watching this video. If you have any questions, feel free to comment and don't forget to like this video. See you again in the next one. Ciao!